Grade 10 Gomez, tayo na ay magsitayo. Jeremy, maari mo bang pangunahan ang ating panalangin ngayong araw? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang araw, Grade 10 Gomez. Bago kayo magsiupo, pulutin muna ang mga basura, mga kalat sa sahig, mga papel na nakakalat, pulutin muna, at ihanay ng maayos ang inyong mga upuan. Jana at Kim, dahil kayo ay nearsighted, dito kayo umupo sa harapan. Jason at Jacob, kayo muna doon ang maupo sa likuran. Maupo na ang lahat. Jenny, ang sekretarya ng klase, sino-sino ba ang mga lumiban ngayong araw? Magaling Grade 10 Gomez at kumpleto kayo ngayong araw dahil panibagong paksa na naman ang ating pag-uusapan. At ito'y napakahalagang paksa. At bago tayo tumungo sa pagtatalakay ng ating panibagong paksa, tayo muna'y magbabalik aral. Ano nga ba ang ating pinag-usapan noong nakaraang araw? Yes? Karen? Tama. Wasto. Ang ating pinag-usapan noong nakaraang araw ay tungkol sa pagkamamamayan. Ano nga ba ang ipinapahiwatig ng salita o ng katagang pagkamamamayan? Yes, Mikaela. Mahusay. Kapag sinasabing pagkamamamayan, ito'y hindi lamang isang pribilehiyo. Ito din ay isang responsibilidad. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang mamamayan ng isang bansa, mayroon kang gampanin na dapat mong gawin. Mayroon kang responsibilidad na dapat mong gawin bilang isang mamamayan. At upang ihanda ang inyong mga sarili sa panibagong paksa na ating tatalakayin ngayong araw, tayo muna'y magkakaroon ng 1 minutong katahimikan. Maaari ninyong ipikit ang inyong mga mata, huminga ng malalim sa loob ng 1 minuto at ang 1 minuto ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang 1 minuto, handa na ba ang lahat sa ating panibagong paksang tatalakayin? Mahusay, dahil handa na ang lahat, basahin niyo muna ang layunin ng ating paksa ngayong araw sa pagtatalakay ng panibagong paksa ngayong araw. Sa pagtatapos ng aralin, kayo bilang mga mag-aaral ay inaasahang una, basahin ng unang hanay sabay-sabay, 1, 2, 3. Ang unang layunin ay dapat ninyong maipaliwanag ang iba't ibang paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko. Pangalawang layunin, basahin ng pangalawang hanay ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Ibig sabihin, pagkatapos ng ating aralin ngayong araw, kayo ay makagagawa ng malikhaing larawan na nagpapakita sa pakikilahok sa mga gawaing pansibiko upang magkaroon ng isang pamayanan, komunidad o bansang mapayapa, maunlad at may pagkakaisa. Panghuling layunin, basahin ang pangatlong hanay sabay-sabay, 1, 2, 3. At panghuling layunin o dapat ninyong magawa ngayong araw pagkatapos ng ating aralin ay inyong mapahalagahan ang aktibong pakikilahok sa mga gawaing pansibiko sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Itong tatlong ito ay ang inaasahan sa inyo bilang mga mag-aaral ngayong araw sa ating pagtatalakay ng panibagong paksa. At para sa ating unang gawain, gamit ang inyong mga hanay, ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo. Ang unang hanay ay ang unang pangkat, ang pangalawang hanay ang pangalawang pangkat, ang pangatlong hanay ay pangatlong pangkat, at ang pang-apat na hanay ay ang pang-apat na pangkat. Ngayon, basahin ang panuto ng sabay-sabay, 1, 2, 3.
Naintindihan ba ang panuto? Madali bang intindihin ang panuto? Magaling. Muli aking uulitin. Sa ating unang gawain, kailangan yung bumuo ng isang palaisipan. Ng isang puzzle, kayo ay magtutulungan upang ito ay mabuo. At pagkatapos ninyong mabuo ang puzzle, bibigyan ko kayo ng tig-5 minuto bawat grupo upang magbahagi ng inyong mga ideya sa inyong mga kahanay o kapangkat at bubuo kayo ng isang ideya mula sa inyong pinagsama-samang ideya at pagkatapos noon ay pipili kayo ng isang kinatawan na siyang magbabahagi sa klase ng inyong pinagsama-samang ideya at ang pagbabahagi ay bibigyan lamang ng 1 minuto. Ang bawat kinatawan ay bibigyan lamang ng 1 minuto upang makapagbahagi ng inyong pinagsama-samang ideya. Kunin dito sa harapan ang inyong mga palaisipan o puzzle na bubuuhin. Isang kinatawan bawat pangkat. Ngayon, simulan na ang pagbubuo ng inyong mga palaisipan. At dahil tapos na ang lahat sa pagbuo ng kanilang palaisipan, magsisimula na ang 5 minuto upang kayo'y magbahagi ng inyong mga ideya tungkol sa inyong nabuong puzzle o palaisipan sa inyong mga kapangkat. At pumili kayo ng isang kinatawan na siyang magbabahagi sa klase. Tapos na ang 5 minuto. Sino ang kinatawan ng unang pangkat? Si Marlon. Marlon, ibahagi ninyo ang inyong nabuong palaisipan o puzzle at ang mga ideyang inyong natanto gamit ang inyong nabuong palaisipan. Magaling, unang pangkat, bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang unang pangkat ay nakabuo ng palaisipan tungkol sa pagboto. At tama ang ideya ng unang pangkat na napakahalaga na tayo ay bumoto upang tayo ay makapamili ng mga tao, kandidato na magsisilbi sa ating pamahalaan. Pangalawang pangkat, sino ang inyong kinatawan? Bavek. Ang iyong 1 minuto ay nagsisimula na ngayon. Magaling, pangalawang pangkat, bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pangalawang pangkat ay nakabuo ng palaisipan o puzzle na nagpapakita ng pakikilahok, pagiging kasapi ng mga organisasyon o grupo na kapakipakinabang. At tama ang ideya ng pangalawang pangkat na kukonti lamang ang mga kabataan na sumasali sa mga organisasyon o grupo na kapakipakinabang. Ito ay isang malungkot na katotohanan. Pangatlong pangkat, sino ang inyong kinatawan? Ana Rose. Huwag ka munang magsimula, Ana Rose, dahil may nag-uusap pa sa likod. Sa palagay ko'y handa na ang lahat na makinig kay Ana Rose. Ana Rose, ikaw magsimula na. Mayroon ka lamang 1 minuto. Mahusay, pangatlong pangkat. Ang pangatlong pangkat ay nakabuo ng palaisipan na nagpapakita sa pagbobolontaryo. Bigyan sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. At tama din ang kanilang ideya na ang pagbobolontaryo ay sobrang mahalaga. Ito ay lubhang mahalaga upang tayo ay makatulong sa ating kapwa at sa ating komunidad. Panghuling pangkat, si Jacob ang inyong kinatawan. Jacob, meron ka lamang 1 minuto. Magaling, pang-apat na pangkat. Ang pang-apat na pangkat ay nakabuo ng palaisipan o puzzle na nagpapakita o patungkol sa pagsunod sa batas. At tama ang kanilang mga ideyang ibinahagi na ang pagsunod sa batas ay kailangan nating gawin bilang mga mamamayan upang maging maayos ang ating komunidad. Bigyan sila ng 5 bagsak. 1, 2, 4,
tatlo, apat, lima. Ngayon, batay sa inyong mga nabuong palaisipan o puzzle at sa inyong mga ibinahaging ideya, bakit kaya sa tingin ninyo mahalaga ang pagboto? Again, bakit mahalaga sa inyo ang pagboto? Yes, Generous? May punto ka, Generous? Iba pang idea? Yes, Romel. Wasto. Mahalaga ang pagboto dahil ito ay ang pagkakataon na tayo ay makakapamili ng ating mga lideres na manunungkulan sa ating pamahalaan, mapalokal man o nasyonal. Ito ay mahalaga dahil kung hindi tayo boboto or wala tayong kalayaan na bumoto, ibig sabihin, hindi tayo makakapamili ng tamang leader na mamumuno sa ating bansa o sa ating komunidad. Ngayon, paano kaya makakatulong o sa tingin ninyo bilang isang mag-aaral, paano makakatulong sa bansa kung tayo ay magiging bahagi ng mga grupo o organisasyon na kapaki-pakinabang? Yes, Jamaica? Tama. Ang mga organisasyong kapaki-pakinabang ay kaagapay ng pamahalaan sa pagbibigay tulong sa mga mamamayan ng ating bansa. Dahil maraming suliranin ang ating bansa at hindi ito kayang tugunan lahat-lahat ng ating pamahalaan. Magaling. Ngayon, bakit kaya sa tingin ninyo mahalaga ang pagbobolontaryo? Sa perspektibo ninyo bilang isang mag-aaral? Iba pang kamay? Yes, Jeremy? Magaling, wasto. Mahalaga ang pagbobolontaryo hindi lamang upang makatulong sa kapwa dahil ito din ay makakatulong sa ating sarili. Sa anong paraan? Sa anong paraan makakatulong ang pagbobolontaryo sa ating sarili? Tama, tayo ay makakahanap ng panibagong mga kaibigan. Tayo ay makakabuo ng mga koneksyon, relasyon na makakatulong sa atin. Lalo't lalo na ang pagbobolontaryo ibig sabihin ay makakakilala tayo ng mga tao na may mabubuting puso, na may mabubuting hangarin sa kapwa at sa komunidad. Pang-apat na tanong, paano kaya makakatulong sa bansa kung ang mga mamamayan ay sumusunod sa batas? Yes, Jacqueline. May punto ka, Jacqueline? Iba pang sagot? Janeline? Tama. Wasto, kapag sumusunod sa batas ang mga mamamayan, uunlad ang bansa, uusad ang bansa, magiging mapayapa ang bansa. Kaya napakahalaga na sumunod tayo sa batas. At batay sa inyong mga sagot, batay sa inyong mga ibinahaging mga ideya at sa mga palaisipan at puzzle na inyong nabuo, ano kaya sa tingin ninyo ang paksa natin ngayong araw? Ano kaya? Mga gawain ng mga Pilipino? Mga responsibilidad ng Pilipino maaari? Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pakikilahok sa mga gawaing pangsibiko. Ito ba'y mahalagang paksa? Tama, ito'y lubhang napakahalagang paksa bilang mga Pilipino, bilang isang mamamayan at bilang isang mag-aaral. Ngayon, pag sinasabing gawaing pansibiko, anong ibig sabihin nito? Ang salitang sibiko ay nagmumula sa salitang Latin na civis, na ibig sabihin ay mamamayan. So pag sinasabi natin gawaing pansibiko, ito ay gawain ng mga mamamayan. Maaaring politikal, maaari ding walang koneksyon sa politika. Muli, ang gawaing pansibiko ay mga gawain ng mga mamamayan na maaaring politikal, maaari ring hindi. At ito'y kapaki-pakinabang sa kapwa at komunidad. Kapag ang gawain ng isang mamamayan ay hindi kapaki-pakinabang sa kapwa at komunidad,
hindi ito gawaing pansibiko dahil ang gawaing pansibiko ay nakakatulong sa komunidad, sa kapwa at maging sa iyong sarili. Klaro na ba ang ibig sabihin ng gawaing pansibiko? May tanong ba sa definisyon ng gawaing pansibiko? Wala. Tayo na'y tubungo sa pagpapaliwanag o pag-iintindi kung ano-ano ang iba't ibang gawaing pansibiko. Simulan natin sa una. May iba't ibang gawaing pansibiko. Una nito ay ang pagboto. Ito ang unang palaisipan na nabuo ng unang pangkat. At alam niyo ba ang pagboto ay isa sa pinakamahalagang gawaing pansibiko? Sapagkat ang pagboto ay nagbibigay sa atin ng karapatan na makapamili ng mga lideres, ng mga mamumuno sa ating pamahalaan. At ito'y napakahalaga. At dahil napakahalaga ng pagboto, dapat tayo ay maging masusi sa pagboto. At ayon ang bawat Pilipino ay maaring makaboto. Ngunit nakasaad din sa batas ang mga edad ng mga Pilipino na maaring makaboto. So for the SK level, maaring makaboto yung 15 to 30 years old. For the local level, national level at barangay level, maaring makaboto yung 18 to 18 years old and above, 18 taong gulang pataas. At dahil mahalaga ang pagboto bilang isang gawaing pansibiko, dapat maging matalino sa pagpili. Tama. Dapat maging masusi ang ating pagkilala sa mga kumakandidato. Halimbawa, noong nakaraang taon, 2003, nagkaroon tayo ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Lahat ng barangay sa Pilipinas ay nagkaroon ng halalan ng eleksyon noong nakaraang taon. Tayo nabigyan ng pagkakataon na makapamili ng ating mga leader. Sino sa inyo dito ang nakaboto sa SK? Dahil lahat naman kayo ay hindi pa maaring makaboto, tama ba? Wala pang 18 taon sa inyong klase? Tama? Magaling, very good. So Micah and Jerome, dahil kayo ay nakaboto noong election 2023, barangay at SK election. Ito ay napakahalagang pagkakataon upang makapamili ng mga leader. At ipagpalagay natin noong nakaraang eleksyon dito sa inyong barangay, sa Barangay Maa, na mayroon kayong 16,000 rehistradong botante, ngunit 4,000 lamang ang bumoto. Ilan kaya sa tingin nyo ang porsyento ng bumoto mula sa 16,000 rehistradong botante? Ilan? Magaling, Jamaica. 25 bahagan o 25% lamang ang bumoto mula sa rehistradong mga botante. Ngayon, ano kaya ang ipinapahiwatig nito? Ano ang ipinapakita nito? Yes, Jacqueline? Wasto, ito ay nagpapahiwatig na kukonti lamang ang mga taong nakikilahok sa pagboto, sa gawaing pangsibiko na pagboto. At ito ay may negatibong implikasyon. So ibig sabihin, kukonti lamang yung nagbibigay halaga sa kanilang karapatan sa pagboto at sa kanilang responsibilidad na bumoto ng tamang leader. At ito ay malungkot na katotohanan. So dapat kapag kayo ay naging adult na, dapat kayo ay bumoto, magparehistro at bumoto. Ngayon, sa konteksto o sa loob ng inyong silid-aralan, noong unang araw o unang mga linggo ng unang pasukan na ito, kayo ba ay bumoto ng inyong mga lideres, ng inyong mga opisyales dito sa loob ng inyong silid-aralan? Yan ay halimbawa ng gawaing pansibiko, kayo ay pumili, kayo ay bumoto. Naging matalino ba ang inyong pagpili o bumoto lang kayo or binoto nyo lang ang inyong kakilala, ang inyong kaibigan? So ibig sabihin dapat bumoto ng tama. Hindi ibig sabihin na kapag kaibigan mo ay iboboto mo na agad. Maging masusi, mapili sa pagboto.
Klaro na ba? Naintindahan na ba ang unang gawaing pansibiko, ang pagboto? Dahil naintindahan na, tumungo tayo sa pangalawang gawaing pansibiko at ito ang pagiging kasapi ng pansibikong grupo or organisasyon. Ito yung pangalawang palaisipan na nabuo ng pangalawang pangkat. At bilang isang kabataan noon na aktibo sa aming barangay, ako'y bahagi ng iba't ibang grupo, ng iba't ibang organisasyon. At ito'y nagbibigay sa akin ng oportunidad na makatulong sa kapwa, makatulong sa komunidad, at ito rin nagbigay sa akin ng oportunidad na mapabuti ang aking sarili, mapaunlad ang aking self-confidence, makakilala ng mga tao na may parehas na pag-iisip, parehas na intensyon na makatulong sa kapwa. Ito'y isang gawain ng mamamayan na makakatulong hindi lamang sa komunidad, hindi lamang sa kapwa, kundi pati na rin sa kanyang sarili. At ito'y napakahalagang gawaing pan-sibiko. Kayo ba'y bahagi ng mga organisasyon sa inyong barangay, sa inyong komunidad? May ilan, magaling, at hinihikayat ko ang iba na maging bahagi ng mga organisasyon o grupo sa inyong komunidad o sa inyong barangay. Halimbawa na lamang nito ay ang Sangguniang Kabataan. SK, pamilyar ba sa inyo? At dahil pamilyar sa inyo, sumangguni sa inyong mga barangay kung paano magiging bahagi ng Sangguniang Kabataan. Mayroon ding Pag-asa Youth Association of the Philippines. Ito ay nasa pangangalaga, pangangasiwa ng CSWDO at ng DSWD. Kayo sumangguni sa inyong barangay. Mayroon ding 4-H Club of the Philippines. Ito ay nasa pangangasiwa ng City Agricultural Office at DENR. Ito ay mga organisasyon para sa mga kabataan. Mayroon ding Kabataang Pangarap ni Rizal. Ito rin ay isang organisasyon na naglalayo na mapabuti ang ating mga kabataan at makatulong sila sa komunidad sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga mabubuting asal, mabubuting ugali ni Dr. Jose Rizal. At dito sa inyong paaralan, dito sa ating paaralan, sa Maan National High School, mayroong Yes O Organization, Boy Scout of the Philippines, Girl Scout, mayroong Rover Scout. At dito sa inyong silid-aralan, alam ko mayroong grupo. Hindi lahat ay magkakaibigan na isang grupo lamang, tama ba? Dapat din maging masusi, maging mapili sa mga kakaibiganin. Dahil kung ikaw ay magpupunta sa mga kaibigan na mayroong hindi mabubuting impluensya, ito ay makakasama sa iyo. So dapat kung ikaw ay magiging bahagi ng isang grupo o ng organisasyon, ikaw ay mamili. Ikaw dapat ay mamili ng grupo. Walang masama sa pagpili. Kailangan ninyong maging papili sa pagkakaroon ng mga kaibigan o kagrupo dito sa inyong silid-aralan. Dapat hindi makipagkaibigan sa mayroong mga hindi mabuting impluensya sa inyo. Naintindihan na ba ang pangalawang uri ng pakikilahok ng gawaing pansibiko? Ang pakiging bahagi o kasapi ng organisasyon? At dahil naintindihan na, tayo'y tumungo sa pangatlong gawaing pansibiko at ito ang pagbobolontaryo. And this is very noble. Gusto ko lang din ibahagi sa inyo na noong pandemic, ako ay nagbolontaryo bilang isang frontliner. Napakahirap gawin, ngunit ito ay nagbibigay ng saya. At ang pagbobolontaryo din ay napakahalaga dahil mayroong mga problema ang ating komunidad na kailangan ng mga tao na magbobolontaryo upang ito ay masolusyonan. Kaya hinihikayat ko kayo na kayo ay magbolontaryo. Ito ay ating responsibilidad. Bahagi ito ng ating gawain bilang mga mamamayan, ang magbolontaryo. Halimbawa nito ay ang clean up drive sa inyong mga komunidad, sa inyong mga purok, sa inyong barangay. Tree planting activity, magbolontaryo lang. Hindi kinakailangan na magbigay ng pera. Oras, panahon lamang ang kailangan upang makapag-bolontaryo. Ang ating talento din ay maaari nating ibahagi sa pagbobolontaryo. Dito sa loob ng inyong silid-aralan, ano ba or paano ba kayo
makakapagboluntaryo. Tama, Daniel, sa paglilinis ng silid-aralan. Hindi kinakailangan na sabihan pa ng guro. Kayo na mismo ang kusang loob na maglinis. Naintindihan na ba ang pagbobolontaryo? At dahil naintindihan na, tumungo tayo sa panghuling uri ng gawaing pansibiko. At ito ang pagsunod sa batas. Napakasimple lamang ngunit marami ang hindi sumusunod sa batas at ito ay bahagi ng ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. At ito rin ay napakahalaga dahil kung hindi tayo susunod sa batas, magiging magulo ang ating komunidad, magiging magulo ang ating bansa. Hindi uunlad ang ating bansa. Gaya na lamang ng batas sa solid waste management, dapat ihiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok at sa mga maaari pang i-recycle. Ginagawa ba natin ito sa ating mga bahay? Malamang sa malamang no, hindi, dahil hindi ito nakasanayan, ngunit dapat natin itong gawin. Ito ay napakahalaga, tayo ay sumunod sa batas. Ano pa bang mga batas ang ating kailangan sundin? Batas sa trapiko, dapat gamitin ang pedestrian lane kung tayo ay tatawid, gamitin ang overpass. At dito sa sa loob ng ating silid-aralan, sa loob ng paaralan, mayroong mga alituntunin na dapat sundin. Tingnan ninyo ang mga paaralan na ang mga estudyante ay sumusunod sa batas. Yung silid-aralan na mga mag-aaral ay sumusunod sa alituntunin ng guro. Napakalinis, hindi magulo, napakaayos. At kung maayos ang loob ng silid-aralan, sino ang makakabenepisyo nito? Tama, kayong mga mag-aaral. Kaya dapat sumunod kayo sa mga alituntunin ng paaralan at alituntunin ng silid-aralan. Alituntunin na ipinapatupad ng guro. Klaro na ba? Naintindahan na ba ang gawaing pansibiko at ang mga uri, ba't ibang uri ng gawaing pansibiko? Wala nang tanong? At dahil wala nang tanong, tumungo tayo sa ating gawain. Ang ating gawain ngayon ay pagguhit. Ito ay individual na gawain. Kumuha ng isang buong papel, kumuha ng tahimik, at basahin ang panuto ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Naintindihan na ba ang panuto? Madali bang intindihin ang panuto? Sa inyong isang buong papel, muli, kayo ay guguhit ng isang malikhaing larawan na magpapakita o nagpapakita ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko na nakakatulong sa pagkamit ng mapayapa, maunlad at may pagkakaisa na bansa at pamayanan. At sa paggawa ng inyong o pagguhit ng malikhaing larawan, ito ang rubric na inyong pagbabasihan. Tingnan ang rubric. Pagkamalikhain, magkakaroon kayo ng 15 puntos kung lubhang kaaya-aya ang disenyo ng inyong output, 10 kapag kaaya-aya, 5 puntos kapag hindi gaanong kaaya-aya. Sa mensahe, 15 puntos kung lubhang mabisang na ipahayag ang mensahe at tema, 10 kapag mabisa at 5 kapag hindi gaanong mabisa. Sakto na ba ang 5 minuto upang inyong magawa ang gawaing ito, matapos ang gawaing ito? Kulang, so gawin nating 7 minuto. Okay lang ba? Alright? At ang 7 minuto ngayon ay magsisimula na. Tapos na ba ang lahat? Tapos na ang 7 minuto? Itaas ang mga papel, itaas. Itaas ang mga papel at dahil kayo'y tapos na, ipasa ang papel gaya ng ating nakasanayan mula sa likod, paharap, 1, 2, 3, 4, 5 at sa bilang na 6, dapat nasa aking mga kamay na ang mga papel. 6. Mahusay. At ngayon, para sa ating panghuling gawain, kumuha ng 1 kaapat na papel. 1 kaapat na papel, kumuha ng tahimik. At ang ating panghuling gawain ay pagsulat ng 3 pangungusap na sanaysay. Ibig sabihin, susulat kayo ng isang sanaysay na may 3 pangungusap.
Basahin ang panuto ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Naintindihan na ba ang panuto? Muli, kayo ay susulat ng isang sanaysay na may 3 pangungusap tungkol sa kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa mga gawaing pansibiko na makakatulong sa pagkakaroon ng maunlad, may pagkakaisa at mapayapang pamayanan at bansa. Gawin lamang ito sa loob ng 5 minuto at ang inyong 5 minuto ay magsisimula na ngayon. Huwag mag-ingay upang hindi madistorbo ang inyong mga kaklase. Tapos na ang 5 minuto, itaas na ang mga papel, itaas. At dahil tapos na ang lahat, ipasa sa harap mula sa likod. 1, 2, 3, 4, 5. Sa bilang na 6, nasa aking kamay na ang mga papel. 6. Magaling. Bigyan ang inyong sarili ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon ba kayong naintindihan ngayong araw sa ating panibagong aralin, sa ating panibagong paksang tinalakay? Ano ang inyong naintindihan? Yes, Jacob? Magaling, Jacob, at iyong naintindihan ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at tama ang iyong natutunan na dapat sa susunod na ikaw ay tatawid sa kalsada gagang ang pedestrian lane. Yes, Jamaica? Magaling. Dapat mo nang ugaliin at ugaliin ang bawat isa na magtapon ng basura sa tamang basurahan. Ikaw naman, Jericho? Tama, dahil ikaw ay 17 taong gulang na maaari ka nang magparehistro upang ikaw ay makaboto. Maaari kang makaboto sa SK election at sa iba pang mga halalan. Alright? Para sa ating taktang aralin, basahin ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Kayo ay magsisiyasat at maglilista ng mga sibikong organisasyon sa inyong barangay na maaari ninyong kabilangan. Ilagay ito sa isang kaapat na papel at ipasa bukas. Muli, bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili sa pakikinig at inyong pakikilahok sa ating aralin ngayong araw. 1, 2, 3, 4, 5. Bago tayo magtapos, pulitin muna ang mga basura sa sahig. Siguraduhin nakaayos ang inyong mga upuan para sa susunod na klase. Magsitayo na ang lahat. Kevin, maari mo ba ang pangunahan ng ating panapos na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Paalam na, Grade 10 Gomez. Ihanda na inyong mga sarili para sa inyong susunod na guro.